Init. Nakakapang drive din ng dito, no? Ay, nakakapang dry ng lips. Hindi dahil sa malamig, sa uhaw ka. Sobrang init. Hello, magandang gabi sa inyo lahat dyan, and all goods ba tayo dyan? At nandito tayo sa workshop namin. Pina-repair ko tong coolant na nag-engine shutdown na naman, like last time. So nandito tayo ngayon sa workshop, and ginagawa ng technician natin nandun sa ilalim. And may na figure out daw siya na wiring sa ilalim ng engine. Hindi ko alam kung ano yon. Pinifix niya ngayon. Then refill ko pa yung power steering fluid niya kasi below minimum na siya. Sa ngayon undergoing pa siya. Kaya late na naman tayo siguro nito. Papunta tayo ng Texas ulit, 7:55. Ang dapat depart ko sa yard 8 to 8:30. So tignan natin yung kuan natin ngayon kung magagawa pa niya hanggang sa 8:30. Kasi nung chinek ko siya, nung nahook ko na yung trailer, biglang nag-pop up yung engine coolant level, tapos nag-engine shutdown siya. Hopefully di naman siya magpa-pop up sa kuan natin along the way natin pagpunta natin ng Texas. Hopefully walang aberya, kasi mahirap to pag magka-aberya ka, mawalan ako ng hours of driving pa ubalik, at hassle pa yun pag ipapa-fix ko pa. So hanggang ngayon nandito na ako, kaya pinafix ko na. Dito siya, yan. Nandun siya sa ilalim. Ito yung laptop niya. Kaya ayoko namang bumaba kasi baka i-check pa, kasi nag-engine lights on siya. Kaya dito kakaano lang natin yung mga gamit natin, and likewise mas magandang nakita ko agad kaysa sa daan, kasi pag nag-shutdown to ito, ay nako, hassle na naman tayo. Kaya yun, abangan natin mamaya kung ano mangyayari. See ya. Hi guys, so nagawa na yung tractor natin, and then naghabol ako dito sa sa office namin, sa dispatch. Kinuha yung papers ko, yung ACE, para makalarga na tayo kasi anong oras na. Nandito ako sa yard namin, at ito si Pack Nurse, tinawag ko ngayon itong si Amigo. Yan yung ako natin, truck natin. Hello guys, kagagaling natin ng shower dito sa truck stop Illinois. At kagabi pala ayaw kong malate ng pagdadrive sa gabi, kasi sa ngayon medyo lumalaban pa yung temperature ng mainit saka
malamig, kaya masyadong foggy sa daan. Ngayon ang na-trip ko kasi nakita ko to nung last time na nag-rides ako, kaya alam ko kung saan na ako maliligo ngayon. At galing na tayo ng shower ngayon. Tignan mo. Hindi pa ako nakapag-ready. Yan, kasi may 1 hour and 3 minutes pa ako para makapag-reset sa 10 hours reset ko dito sa state. Yan, naligo na ako kasi these hours marami na nang nililigo ngayong araw, ganitong oras. Kaya nagmamadali ako kanina. Okay lang na konti lang yung sleep natin. May 7 hours naman ako, kaya okay na yun. Ang reset kasi dito sa state 10 hours. May 10 hours tapos minimum pre-trip bago ka maglarga. Kaya hinabol ko na din yung shower kanina. Alam ko mga 5 yan na. Dagsaan na yung mga truck dito. Sa ngayon marami pang bakanting spot. Tingnan nyo pa rin dito. Yan, tingnan nyo, ang dami ng ganitong oras. At saka yun nga, sa nangyari kagabi, buti na lang naagapan ng maaga. At ngayon naka-shower na tayo. Ano ba yun, itatrack ko pa yung fuel natin sa Little Rock, Texas. Ang border ko na nito sa Texas na. Malapit na dito sa Dallas, Texas. Kaya ngayon ang gagawin ko na ngayon, yun, mag pre-trip muna tayo siguro, para mamaya makita na natin at saka maagapan na naman natin kung may problema dito sa truck bago tayo mag on duty. Yan, samahan nyo ako. Check natin ulit yung truck natin. At saka kagandahan ng run ko, umaga na ako nakarating dito sa Labs truck stop dito sa Illinois. Marami nang nag-aalisan ng truck pag umaga. Nakarating ako dito ng 7:46 AM. Yan, check natin. Yun. At saka lagi ko din chine-check yung kingpin at saka fifth wheel kasi maraming nahuhulog ng trailer dito sa state. Hindi sila nag-check, hindi sila nagpe-pre-trip kasi marami ding loko-loko na pinupull out yung yung lock. So that's not gonna happen to us kasi lagi naman natin itong kine-check. At saka itong ito, ayan, tsaka lagi natin chine-check tong seal kasi
1182,040. Kasi di mo alam na baka pinalitan na yan, eh baka may nilagay dyan sa nakatulog natin kanina. Yan, ganito ang ginagawa namin every morning, every start of that bago mag-rides. May pre-trip kaming minimum na sinusunod dito sa state tsaka Canada. It's a mandatory. Nasa ilag namin yan para kung mahuli ka naman, aram nilang chinek mo sa mga DOT dito sa state saka MOT sa MTO sa Canada. Kaya lagi kaming nag-check ng truck dito. Tsaka kung yung makita mo yung tread or pa na hindi na maganda, may rights kang hindi takbo tong truck kasi may defect. Walang magagawa yung dispatch saka customer, maghintay sila hanggang hindi ma-fix yung defect. Like kagabi, kasi ito naman engine naman, kaya lang mas grabe to pag sakali ayaw nating madismaya sa pagdadrive natin. Yeah, ngayon naghihintay pa ako ng hours ko. Meron pa akong, kasi hindi ka pwedeng mag-drive agad pag hindi natapos yung hours of mo, sleeper berth mo, or pag rest ng dito sa state. Dapat ma-accumulate mo yung 10 hours. Tingnan nyo na guys, sobrang doon. Crunch. Muntik na yung nagpa-park doon. Kita nyo? Yeah, yung pangit lang dito pag na-late ka na at saka yung nakatulog ka dito. Ito yung mga delikado dito sa truck stop, kasi may mga driver dito na sinisingit na lang, hindi nila chine-check yung hindi sila nag-goal sa pagdadrive, pagba-back up nila. Ang meaning ng goal dito sa get out and look. Kaya dito yeah, ngayon hindi ko alam, kakain muna siguro ako. Hello, good morning guys. Nandito ulit tayo sa Laredo, Texas, sa customer natin sa Robert Bosch. 7:42 na ng AM. Ang oras ko na dumating dito, madaling araw na, 12:05 bata yan. And then nag-alarm ako ng 5:30 kasi nakalagay dun sa site nila na 7 o'clock yung open, pero hanggang ngayon 7:42 na, wala pa rin. Last time kasi 10 ako nag-crawl, galing ako dun sa my street papunta dito sa loob. Ngayon nandito ako sa tapat mismo, kasi dito yung nagpatulong ako sa ibang driver kung anong oras. Sabi 10 daw ang open, kaya last time dumiretso na ako dito, pero nag-crawl ako. Pero ngayon nandito ako dito sa harapan mismo sa may stop, kasi iniintay ko pang mag-open yung Robert Bosch. Wala pa rin. Hindi na ako nakatulog kasi ilang oras yung lang tulog ko, mga 5 hours lang. Ngayon na dami lang nakapila. Kung kita yun dyan.
Doon sa likod. Yan. Yun yung harapan ng Robert Bosch. Nandito ako sa may stock mismo. Dito yung sinabi ng colleague natin sa rider na pag maaga ka, pag na 12, nandun ka na sa harapan ng stop, sabi. Kaya pumunta ako dito. Ngayon, naghihintay pa rin ako. Mas ang tagal ng oras pag laging naghihintay ng ganito. Hindi na ako nakatulog. Yung hours of yung reset natin may 3 hours and 23 hours and 28 minutes pa bago ako makapag-reset. Ay, yeah, ganun lang. Balikan ko na lang kayo mamaya pag naka-open na siya. Ayan guys, so naka-back up na tayo. And sobrang busy talaga dito. Nagmadali akong mag-back kasi sunod-sunod yung mga truck dito. Sobrang pan pa naman dito. Sobrang sikip pa naman. At sikip din naman sikip. Kaya lang hindi ka na, pag may nakaharang na sa harapan mo, hindi ka na maka-back up kasi sobrang sakto lang sa pag-backing dito. Ang dami na agad ng naka-park. Yan. Yan, hinintay lang natin yung naka-red na mag-green. Kaya yun guys, hintay lang natin yung papel, then punta na ulit tayo sa second stop. Mag-pick up and load din ako doon, kagaya dito. Yan, nakuha na natin yung papers natin guys. Close lang natin yung door. Tara guys. Ay. Tapos na tayo dito. Yan. Ayan na, close na. Hintayin na lang natin to saglit bago tayo mag-rides kasi hindi pa tapos yung pre-trip natin. Mandatory yun. At least minimum 15 minutes. Tara guys. Rides na tayo.
Yan, jackknife po guys. Sikip dito guys, so sobrang sikip talaga. May nakabalandra pa sa harapan natin. Natin. Bikabok. Check natin kung mababangga natin yung trailer dito. Malayo pa naman. Yeah, malayo pa. Itong mahirap dito, may maraming nakapark. Yan. Diskartehan na lang natin guys. Yan guys, nakapag-park na din tayo. Dito na ako sa number 13 imbes na sa number 12. Kasi may nakaharang kasi sa harapan natin yan eh. You know, na truck. Tingnan nyo to. Ang hirap magano kasi kung may nakapark sa mga tapat, eh ang lubak pa naman. Ito blind spot yung ano niya, oh. Oh. Delikado yan, blind na ano. Blind spot yung pag-parking mo. Mahirap yan ha. Ganyan guys, delikado yan. Konting mali mo dyan eh maano ka agad ng lisensya mo dyan, mademerit ka agad. Ito kasi nandito kasi sa harapan ko kanina eh, hindi ko maano eh, kaya dito na lang ako, sabi ko dito na lang ako sa kabila kasi meron pang nakapark doon. Either na i-straight mo yon, hindi mo ma-straight eh kasi makakaabig mo tong truck dito eh, sakto lang yung ano niya eh, yung nguso ng truck natin. Ayun, itong ako natin guys, mamaya kunin natin ulit yung papel natin. Natapos na rin yung load natin dito. Kunin na natin yung papel. Kunin ko na rin pala yung ano, gloves natin. Oh, sobrang init talaga dito.
Thank you. Yeah. Tapos na. Ginawa natin yung ano. Tsaka ito. Init talaga dito, nakakapanghina dito. Yan, sasarado lang natin and then isi-sealed natin, tapos balik na tayo Canada. Init. Nakakapang drive din ng dito, no? Ay, nakakapang dry ng lips. Hindi dahil sa malamig, sa uhaw ka. Sobrang init. Yan. Make sure natin na nakalock. Yan. Secure na sa guys. Okay. Tara na. Start riding na tayo back to Canada. Yeah guys, so back on the road na tayo. Pabalik na tayo ng Canada. And merong inspection dito. Magtatanong sila kung anong citizen